What's up, ma'am, sir, kaibigan, katropa, kababayan? Woohoo! Nakita niyo yung lumipad ng intro? Si Emersonic yun. Binisita niya ako dito ng 3 araw. Yes! Nakapag-practice kami dito sa studio ko na maliit. Kasama si John Tigno. Kasama pala ni Emerson yung family niya. Nag-practice kami dito mag-edit. Mahirap kasi mag-edit talaga. Yun yung pinaka-importante sa akin, yung pag-edit. Kasi matagal ang mag-edit ng vlog. Mas madali ang gumawa ng video kaysa mag-edit. Gumala rin kami kasama yung mga anak nila. Anak ni John Tigno at saka anak ni Emerson. Mahabang lakaran doon sa pinuntahan namin. So, may mga ginawa pa kami. Yung ibang video, si-share ko next time. Makukulit na vlogger, si John Tigno, si Emerson, at saka si Pinoy. Yun. Tapos may challenge sa akin si Jason De La Rosa. Challenging Pinoy in Canada. Then second one is Jedo Kings. So pare ko, pasensya na at ngayon ko lang na-i-upload. So yun, sa dulo ng video ito, sasama ko doon. Shout out pala muna. Dito tayo sa department store Costco. Wala talagang Pilipinong bibili nito. Bakit ka na nga? May buni ka pa. Ito yung paninda nilang hindi pwede bumili ng isa. Dapat tatlay. Marami. Pwede nga. Pag bibili ka dito ng pantalon, kailangan mo munang sagutin yung mga tanong dito. Kailangan mo daw munang i-multiply. Ay, nakasulat oh. Kailangan mong i-multiply. Ayan, 34 times 30. Tapos dito naman oh, 30 times 30. Ayan, multiplication. Meron ding subtraction ito. Ayan oh. Bakit dito ka na? Kailan ka pa rito? 30 minus 42. Hirap dito mamili. Kailangan magaling ka dito sa mathematics. Ito yung nakakalito oh. Yan oh. A-add mo na nga. Plus pa. Ano ba yan? Nakakalito naman. Para mahabang kwentuhan, mahabang chikahan, dapat bumili ka ng ganyan oh. Para pang chika. Nandito pala yung asawa ni Batista, yung wrestler na Batista. Ayan o. Batisti. Hindi napamili. Ayan o. Mahirap lang dito sa Costco. Mura siya pero kailangan mong kumuha ng membership card. Tapos yung mga paninda nila wholesale. Kaya bulto-bulto. Ayan, dito na ako. Dito na kami. Ayan sila sa likod. Ayan, maganda rito. Kita mo na yung mga building oh. Diba? Tapos yung airport, nandyan lang din sa... Ayan, kita na rin yung tower ng airport dito. Nasa pinakatapot tayo ng airport. Mga 1 kilometer siguro, airport na yun no? Pagka summer, nakakapasok dito yung sasakyan. Banda doon yung sasakyan oh. Dito sa parkingan. Diyan lang sa pagbaba nitong mataas na to. Eh ngayon sarado siya doon kasi may mga snow pa yung daanan kaya hindi pwedeng dumaan. Kaya yan, dito. Ganda rito. Tumbling si Wawi de Guzman. Kilala nyo ba si Wawi de Guzman? Yung dancer. Yun. Kasama namin ngayon. Tatumbling siya, tatumbling. Tingnan natin. Yun. Okay. Wala kasi ginagawa natin ha. Eh dito, ngalim ko pa, hindi na. Konti lang ha. Pag-angat ko sa ere. Huwag masyado malakas ang ano sa akin ha, pero ito ibibitawan ha. Pero kailangan kong iangat dito. Angat mo na na konti. Oo, konti lang. Okay.
Hindi ko bibitaw ito hanggang matapos ka. Hindi ko bitaw yan. 1, 2, 3. Oops! Huwag gagayahin yan. Professional lang ang gumagawa niyan. Yan si Emerson, professional talaga yan. Magaling sumayaw yan, kaya magaling mag-tumbling yan. Yan, joke lang yan. Talagang perfect ang pagkagawa niyan. Ginawan ko lang ng edit para kabahan kayo. Ito talaga yung totoo. 2, 3. Yes! Yan, sabi ko sa iyo si Wawi Di Guzman yan eh. Ako kaya, tumbling kaya ako. Yung una yung uluan yan, no? Woo! Hey, what's up? Woo! Dito pala si Emersonic. Tatanong natin siya kahit mga 15 seconds kung ano yung masasabi niya sa experience na dito sa Canada. So, Tol, 15 seconds. Mabilis lang. Okay. Ano yung magandang experience mo dito sa Canada? Ang magandang experience ko dito sa Canada is nakilala ko rin yung mga tropang vloggers dito sa Winnipeg. So, simula nung makilala ko sila, masaya, kalog, lahat ng mga trip, sama-sama, yun lang. Okay, tapos isa pang tanong. Ano ba yung pinakamagandang nangyari sa'yo dito sa Canada? Pinakamaganda nangyari sa akin sa Canada, nagkaroon ako ng pamilya, nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak, at syempre kayo, naging pamilya ko, siya at si Emersonic. Yon, ayos! May tanong pa ako, ano ba yung mga ginagawa mo dito na hindi mo ginagawa dati sa Pilipinas? Ang hindi ko ginagawa sa Pilipinas is yung nagtatanong. Yan yung hindi ko ginagawa sa Pilipinas kasi nahiya ako mahihain akong tao. Hindi talaga ako nagtatanong kahit kanino sa Pilipinas. Pero pagdating ko dito, yan ang unang-una mong dapat matutunan is magtanong ka. Kasi dito sa Canada, pag marami talagang hindi ka alam, kailangan mo magtanong, lalong-lalo na doon sa mga nauna, mas sa mga napunta rito sa Canada, yun yung mga pagtatanong mo. Para may guide na, di ba? May guide ka eh. Yun yung sharing nila, yun yung mismo magiging guide mo. Kaya wag mahiyang magtanong. Tsaka, Hayaan pa naman ako. mahihain ako shy type eh. Oo nga, tama yun kasi Oo. kailangan magtanong ka talaga, no? Ano pa? Ito pa, Ano ba? syempre, sa Pilipinas, hindi ako nagtatanong dito. Sa Pilipinas nga, hindi ako nagtatanong, di ba? Hindi rin ako nag-i-English. So dito, kailangan mo magtanong, pero hindi Tagalog. Dapat English. So, practicean mo yung Practice. English kahit konti-konti, basta yung Basta maiintindihan ka. nila. Kasi dito wala, pag nasa Pilipinas ka, pag nag-English, ang daming English teacher. Wrong grammar. Wrong grammar. Oh, pangit ng accent mo. Dito, pagdating mo rito, wapakels. Buti pa dito, kahit barok-barok, no? Barok-barok. Okay lang, no? Basta Diba? nagkakaintindihan, ayos lang. Ano lang Yun. yan. Yun yung pinaka, no? Saka, papractice mo naman yan dito eh. Saka sila pa mismo magtuturo sa'yo. So, libre English teacher. Diba? Walang discrimination. Yun, magtanong at mag-English. Yun ang hindi ko ginawa sa Pilipinas na ginagawa ko ngayon. Okay, ito pa. Tanong ulit, ano yung mga hindi mo ginagawa dati sa Pilipinas na ito na, ginagawa mo dito sa Canada? Ano yung mga hindi ko ginagawa sa Pilipinas is, una-una, sa Pilipinas, hindi ako nag-drive ng sasakyan. Ang dinadrive ko lang sa Pilipinas is yung hindi pa jack, sidecar. Hindi ko rin nakalain mga tol na magdadrive ako dito ng nasasakyan nga. Kasi sa Pilipinas naman, hirap tayo kumuha ng nasasakyan. Mahal dun eh. Tsaka Pero importante dito, dito. dito importante yung sasakyan kasi nga wala ditong jeep, wala ditong sidecar, wala Yun, kaya naisipan ko na rin na kumuha nga ng lisensya, so para meron na rin akong experience sa sa pagdadrive. So yun, kailangan din dito yung tol, mga tol. Yun, Yun kailangan lang muna. practice kayo mag-drive talaga. Tama. Importante dito yun. Tapos ang isa pa hindi ko ginagawa sa Pilipinas is hindi ako nagbablog doon. dito
Dito lang ako makatol nag-vlog eh. Hindi ko nga alam eh. Pero kasi nakapanood na ako dati pa sa mga YouTube yan, mga nag-vlog. So naisip ko na rin na para information sa i-share na rin, makapag-share na rin sa mga viewers ng YouTube or para kung makakuha ng tips kayo sa pag-share ko. Para sa mga gustong mag-Canada dyan ng mga OFW, yun. Kaya gano'n, naisipan ko na rin mag-vlog. At least kahit papano sa pag-vlog, nakatulong kami. Yun ang hindi ko ginagawa sa Pilipinas. Okay. Yun. Ayos! Maraming salamat sa inyong lahat. Woohoo! Salamat sa pag-subscribe. Alright, mga tol. Ayos! Ito na yung item na ginawan ko ng ad, yung GoPro na ginagamit ko for vlogging. So magcha-challenge din ako ng 3 sa Emersonic, John Tigno at saka kay Pinay Pig. So gawa din kayo ng ganito. It's up to you. Kagaya ng sinabi ni Jason De La Rosa, kahit ano, pwede.